Sabi dito ni Joselito Caramelo, maayong gabi Bro Jando, watching from Tawi-Tawi. Sabi naman ni Rod Solar Idoria, good evening Bro Jando. Sabi naman ni Junior Gumahin, simbahon gyud si Jesus kay usaman siya ka Dios. Nganong small mo na imong di bro? Ingon diri simbahon siya ka Dios og adlong Domingo simbahon ng Ginoo kay sa iyang pagkabanaw adlong Domingo ang mga Kristiyanos og mga apostoles adlong Domingo nagsimba. Straight to the point. Ingon na po diri si kuan na po si Biwa Patak. Shout out Bro Jando at mga ka-faith at lahat ng mga viewers ng Punto por Punto. God bless us all watching from China. Straight to the point. Ito naman si Marshall Semini. God bless Bro Jando, padayon sa pagsangyaw sa pulong sa Diyos. God bless. Straight to the point. Ingon si Odlanier Kumuos. Good evening Bro JD. God bless. O si Army Ranch. Good evening po. Straight to the point. At ngayon, padulong ito sa tuwang topic karong gabi una. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Actually, kaning akong gitapik karon. Ikatulo ni siyang challenge ni katong tagog tatay ni kuan ba? Ni Jerwin Rosales. Pero tingala ko sa tulo ka challenge niya nga atong gitapik. Maskin gi-mention siya, di man gyud siya mosulod. Di gyud siya mosulod. Yung tulo ka topic ato nang gitapik. Una niyang topic, nagbutang ba og Santo Papa si Jesus sa iglesia ngayang gitukod? Atong gitubag. Gi-mention na to yung ngalan pero wa gyud ming sulod. Atong gipaagi ni Jerwin Rosales pero wala gyapon ning sulod. Ikaduhang topic. Sa ikaduhang topic ni ng tatay ni Jerwin Rosales. Ikaduha niyang topic kay kuan. Tinuod ba nga wala nang adlong ipapahulay nga anaa sa napulo ka sugo ato ning giisgutan pero wala gyapon ng tatay ni Jerwin ming sulod oy. Wagyon. Karon nato si katulo karon. Nganong simbahon mo na katulong topic niyo. Nganong simbahon si Jesus? Bitaw no? Nganong simbahon man si Jesus? Very simple kay tubag ana. Simbahon si Jesus kay mo'y kabubuton sa Ginoo nga simbahon siya. Ultimo ang mga anghel sa kalangitan iluhod ang ilang mga tuhod aron pagsimba sa iya ha. Wala, kabubuton ni sa amahan nga simbahon si Jesus. Kay anak ni sa Dios ug syempre mo ni ang Dios nga nahimong tawo. Unsa pa? Yan topic dire. Kinsay misimba? Ang misimba ang mga Kristiyanos. Straight to the point. Ang mga Kristiyanos ang misimba. Dili ang Judaism. Dili ang Muslim. Dili ang laing tinuuhan. Ang misimba kang Hesus mao ang mga Kristiyanos. Ug unsang adlaw siya simbahon? Sumala sa Biblia, Domingo gisimba si Hesus. Kay walay mabasa sa Biblia nga Sabado siya gisimba. Pero wala na magpasabot nga dili siya simbahon sa Sabado tungod kay wala may mabasa nga gisimba siya sa Sabado. Kung imo nang ideklara, mahulog kag pala siya. Kung mo kayo mabasa, may una kag wala. Imposible. Nganong imposible man? Tungod kay si Kristo ang Ginoo sa tanang adlaw. Sumala sa Marcos 2, Kapitulo 2, versikulo 28. Ang ingon dire, so the Son of Man is Lord of every day, even the Sabbath. So no? So the Son of Man is Lord of every day. Dumdum ko so na ni Kamba ni katibitong sa to si Bulldog. Bulldog, bitaw Operation Bulldog. Isa ito tahanan to eh. Nalimod mo ko sa ngalan na to eh. Itong kan. Tambukon po na. Murapog ka ng kan. Nalimod ko sa ngalan to niya. Matod pa niya.
Si Kristo, siya man ang Ginoo sa papahulay. Kisa man yung Ginoo sa Domingo. Kinsa ko lang atong Ginoo sa Domingo. Klaro ana, so the Son of Man is Lord of every day. Diya sa term every day, wala diya ang Domingo. Pero mga SDN na, milusupo lang yapon. Brad, ispilingaw na ng kuhaan, Brad. Kanang everyday, Brad. Kung nabay Sunday, madunggan na mo, Brad. Oo, yun ay way klaro, no? Way klaro yun nga ka mga birada. Ingunta nga walay klaro nga mga birada. So, muna ang ato ang tubag nga nung simbahon si Jesus tungod kay siya anak sa Dios. Tungod kay ang mga anghel gipasimba niya. Kitang mga tao gipasimba gyapon siya. Siya gisimba sa mga Kristiyano sumala sa Mateo 28:9. Mateo 28:16-17. Gisimba siya. Bisag na ubang gaduha-duha pero gisimba gihapon siya. Kinsay misimba niya? Mga Kristiyanos, dili pwede mga Muslim. Dili pwede mga Judaism. Mga Kristiyanos lang ang musimba kang Hesus. O kung sang adlaw siya simbahon, sumala sa Biblia sa Domingo. Litra por litra sa Domingo. So wala magkahulugan nga wala abot sa ubang adlaw. Wala magkahulugan nga wala abot sa ubang adlaw. Sa Biblia lang, letra por letra, Domingo siya gisimba, pero wala ka na magkahulugan nga walay apil ang ubang mga adlaw kay siya ang Ginoo sa tanang adlaw. So the Son of Man is Lord of every day. Taga-adlaw siya ang Ginoo. Bisan sa adlaw papahulay, apil man ang sabat sa everyday. Oh. So muna nga to ang tubag sa nindot kaayong pangutana ni tatay ni Juan, tatay ni Jerwin Rosales. Aron ariyan ang puta karon pagbasa-basa sa inyong comment, okay? So dili ko magdugay og maayo ani kay delikat ra man niya kuha. Sa tinuod bitaw no. Ang studio nako karon napuno og tubig. Problema jud ko gusaon ako ni pagpahunong ning tubig ani nga ang tubo sa what? Oh yeah, the floor wet. Oh, the floor wet. Why is the floor wet? There's a lot of water there at the say bisayag siminto. Yung siminto sa likod ba? Basta muna to. Oh, cement. There the cement at the back, oh. So wetty. Nyaka mo in English dire be. Kamisto lang may kayo, in English niya, pero di mo, bunga be. Bunga manggaling ko. Kamu pa ka. Okay, badayin ta. So, basa lang mga comment ninyo, lingol itong atuwa, no? Lingol itong atuwa. Alita ka sa comment, there is, basa-basa ta sa comment ninyo. Ingon dire si Adelita Faraon. Good evening, Bro Jando, watching from Negros Occidental, Talisay City. Talisay City. Nerin Manulat Montero. Domingo gyud simbahon si Kristo kay anang Sabado patay pa siya. Oh, patay pa siya ng Sabado. Patay pa siya ng Sabado. Kung dahil mag-focus sa kanapuan sa litra por litra. So Domingo siya gisimba. Pero wala niya pa nga sabi ang musimba siya. Ha, matingala ta kani mga sabatistahan niya kasabaan man ta. Ha? Wala kasabi ni Kristo to mga nanimba siya sa along Domingo niya kita kasabaan sa sabadista hinunan eh. Sugunta nga ng mga balaod sila ray gahimo. Wala man taong gaingon ng Ginoo nga maimpyerno ang magsimba og Domingo. Wala gaingon ng Ginoo nga maimpyerno ang nagsimbag Domingo. Pero ang mga sa SDA nagsulti, ang magsimbag Domingo iimpyerno. Mo manggaling na impas ang mga apostolan eh. Ano man, ang mga apostoles gisimba si Kristo adlong Domingo. Impas yun. Pwedeng impasa. No? Ingon nila si Severina Lapis. Hello po, watching Bisan Lisod Signal dire. Amping. Oh, Lisod Signal sa Tubigon.
Nung dili si Pats Martinez, mayang gabi ninyo diha bro JD. Watching from Cebu City. Ingon si William Mapue. Good evening po sa lahat. Pakitagalog or English po. Watching from Pande, Bulacan. Straight to the point. Sige. Good evening sa lahat. Pakitagalog or English. Hirap nga ako mag-English kay Michael. Pa-Englisyo na inoon ko. Okay, si Jerwin Rosales. Mura po di ay nagsidaig na i-back up nga tatay-tatay. Unya inigdebate, pildi perme. Ang sabi ni Gomer Lalinaw, si Jerwin Rosales daw, wala daw pinagkaiba kay daig na meron tinatawag na tatay pang back up pero resulta talo pa rin. Doon sa ano? Pwede ba di Cagayan de Oro? Pinapalitan nila si Rinaldo Condino. Bakit? Dahil natatalo ni Jando Alabado. Sino bang hindi matatalo? Yung mga style niya makaluma pa. Yung mga style niya sa debate makaluma pa. Tayo dating SDA, syempre kabisado ko yung mga technique nila, strategy nila, kabisado ko. Makaluma yung technique niya, hindi siya nag-adjust hindi siya kung sa Pokemon pa yan, hindi siya nag-evolve. Di ba? Buti pa Pokemon, nag-i-evolve. Damo na malakas ang kalaban, nag-i-evolve ng Pokemon. Pero itong si Condino, naku, nanatili. Yan ang mapapala sa mga feeling magaling na. Basta feeling mo magaling ka na, hindi ka na mag-aaral kasi feeling mo magaling ka na eh. Tingnan nyo ako, anong ginagawa ko? Bawat makakalaban ko, hindi ko iniisip na mas mataas ako doon. Ang iniisip ko na lang mas magaling pa sa akin ang kalaban ko. Saka na ako sasayaw pag nakita ko ng totoo. Okay, sabi naman ni Neri Manulat Montero, bro, mayong gabi, ask lang ko, matawag ba nato og piki ang SDA nga Kristiyano kay Sabado man ang ilahang igpapahulay? Matatawag natin silang piki ang mga SDA dahil hindi naman yan ang tunay ni Iglesyang Tatag ni Kristo. Naalala ko, nag-chat pala sa akin yung kapatid ko. Naisip ko ba yung chat nun, kapatid ko? Wait lang nga, double check ko lang muna ha. May nasave ako sinend niya, natawa ko eh. Ito. Pakita ko to sa inyo, ano? Ito ay kapatid ko ang ano nito. Wait lang, reference tayo. Kapatid ko nag-ano nito, so tingnan natin yung ginawa niya. Yan o. Nagtanong siya kay ChatGPT. Ano niya? Ang SDA o Seventh-day Adventist Church, matatawag ba na sulpot? Ang sagot sa GPT, oo. Ayon sa karaniwang gamit ng salitang sulpot sa konteksto ng pananampalataya sa Pilipinas, ang Seventh-day Adventist Church, SDA Church, ay matatawag na sulpot. Oy, hindi ako nasabi niyan ha. Si ChatGPT ha, binasa ko lang. Huwag niyo akong bintangan na ako lang sasabi dito. Nagbasa lang ako. Oh. Ibig sabihin, ito ay isang grupong lumitaw o nagsimula makalipas ang maraming siglo mula sa orihinal na Kristyanismo. Narito ang mga dahilan. Ayon sa kasaysayan, ang SDA Church ay naitatag noong 1863 sa Estados Unidos. Straight to the point. Mahigit 1,800 taon matapos mabuo ang mga unang komunidad ng Kristiyano noong unang siglo. Number 2, ayon sa pananampalataya, may ilang pananampalatayang iba sa mainstream Christianity tulad ng pagsamba tuwing Sabado o Sabat. Pagtuturo na si Ellen G. White ay may propetikong otoridad. Number 3, mga pagbabawal sa pagkain, halimbawa baboy at diin sa kalusugan. Pagtanggi sa ilang tradisyonal na turo ng Katoliko at Protestante. Ayon sa gamit ng salitang sulpot, hindi sila kabilang sa orihinal na simbahan. Straight to the point. Ano ibig sabihin ng sulpot? Hindi sila kabilang sa orihinal na simbahan.
Straight to the point. Na umiral sa panahon ng mga apostol. Lumitaw sila bilang bagong denominasyon na may dalang kakaibang interpretasyon sa Biblia. Talagang kakaiba yung kanilang interpretasyon. O, kalain mo, si Kristo daw, doon daw nag-alay ng dugo sa langit. Na, tuloy tayo. Konklusyon. Oo, ang Seventh-day Adventist Church ay sulpot ayon sa kasaysayan ng Kristyanismo. O, screenshot nyo. Kay ChatGPT to, ha? Kay ChatGPT to, dito akin. Hindi sila bahagi ng orihinal na simbahan, kundi isang bagong grupo na lumitaw noong 19 na siglo at nagtatag ng sarili nilang doktrina. Kalain mo, si Kristo doon, nag-alay ng dugo doon sa langit. Naglinis sa Heavenly Sanctuary 1844. Hindi nun. Oh. Kung gusto mo, pwede kitang tulungan gumawa ng maiklit malinaw na paliwanag na pwede mong gamitin sa pag-ipag-usap o pagtuturo. Sige, salamat na lang. Kapisado ko na yan. Ngayon. Oh. Kay ChatGPT yun, ha? Di akin yun. Huwag nyo ko pagbintangan doon. Basta lang ako. Tuloy natin. Magbasa ninyo yung mga comment ninyo. Sabi dito ni Neri, Rod Solar Edoria, tatay ni Jerwin Tabuklaon Rosales, pareha sila mga butboton. Mo lagi mga butboton lagi. Sabihin ng butboton, mga sinungaling yun. Tita Sumalhag, good evening bro, watching from Ormoc City, Leyte. Good evening from Ormoc City, Leyte. Okay, sabi ni Biwa Patak Sabadista Sulpot. Sabi ni Arturo Pagatpatan, watching from Ghana, Africa. Sabi ni Panfilo Rojero Cabarubias Sr. Amen. Sabi naman ni Neri Manulat Montero, wala talagang makakatalo sa Katoliko kasi nasa katotohanan. Sabi naman ni Bitoon Caparoso, Jersey Maker, may gabi bro, shout out watching from Takde, Santa Cruz, Concepcion, Tarlac, Philippines. Padayon lang sa pagsangyaw bro. Ingon rin si GP Mitch Alvero Carisosa, watching from UAE, United Arab Emirates. Raimundo Paradero Dario, good evening bro Jando, ang mga SD bro Jando, Judiyong Pinoy. Judiyong Pinoy. Okay, Biwa Patak, nakasuyok ata ning mga Sabadista. Paulang. Oh. So, moto kung tubag sa ato ang yun ang mga sagot ko sa mga natin. Sa tanong challenge ni tatay ni Jerwin, sinagutan natin. Tatlong mga challenge topic niya ang kanyang inilabas na pinost pa naman ni Jerwin para tanggapin ng kahit sino CFD. Tinanggap ko, wala namang nangyari. Wala naman nagkipagtalakayan sa akin na si Corsino Ranuco Lisa. Wala. Sabi dito ni Kaiser Yogo, mayong gabi bro JD, Ricky Pugoy from Cadiz City, Negros Occidental. Straight to the point. Winston Ray Yunzal, mayong gabi bro Jando sa Imus City, pero taga Mahaplag Leyte ko, God bless. Straight to the point. Sabi naman ni Gerald Sabala, mayong gabi bro, watching from Riyadh, Saudi Arabia, Birada bro. Sabi naman ni Luigi Anthony Plaida, good eve bro JD. Bukas ng umaga alas 6, tandaan ninyo ha, bukas ng umaga alas 6, mag-live ako straight to the point, pero doon sa YouTube channel ko. Doon sa YouTube channel ko kung magla-live. Fast live lang to ha, hindi to official na nagla-live ako. Fast lang to, sabihin madalian lang. Kasi
Kailangan ko trabahuin yung studio ngayon kasi napupuno na akong tubig dito. Ha? Binabaha na ako rito dahil ito sa tagas sa linya ng tubig na nasa likod pa naman ng hollow blocks. Paano ko ayusin to? Kasi kung sa tubo lang ng natin, wala namang sira. So wala kong aayusin. Ito naman, maaayos ko lang ito kung gigibayin ko yung pader. Hindi pwede. Nakikitira lang kami rito dahil gigibayin ko pa yung pader. So hindi pwede. So dahil kami magsisilipat na, mga ilang buwan simula ngayon, malilipat na kami doon sa Lila, doon sa aming permanent office ng healing and exorcism. Doon na kami malilipat. So maapektuhan yung ating programa niyan sa paglilipat ng mga gamit. So tiisin ko na lang itong baha na ito. Punong-puno ng tubig, grabe. Michael, is there a lot of water there on the floor? Na, talaga kayo tubig. Ang ilalom sa akong floor mat yung tao, naglutaw na. Yung floor mat ko, lumulutang na. Pagtapak mo, boom, labas yung tubig. And also there. Yeah. Why is the floor so wet? Because of the damage of the tube. No, not that one. Anong English ng tubo? Tube, no? Tube? Tube, ba? Tube? Okay. Sabi ni Tita Sumalhag, unsaon pag-join sa CFD, bro? Paminaw, te, ha? Paano daw mag-join sa CFD? Very simple. First, mag-request ka sa bishop nyo na magpatawag ng mga CFD at magsagawa sa lugar ninyo, sa parokya ninyo, ng apologetic seminar. 20 days po yan, kasi 20 topics yan eh. So, 20 days, so mayroon pang 2 or 3 days na extra para sa graduation ninyo. Okay? Sabi ni Roberto Tinio, pipe day. The pipe is totally damaged under the rooftop. Rooftop na noon. Ilawom siminto. Oh. Alam nyo, si Michael yung stepping stone ko sa salitang English kasi pag nagkamali ako dito, okay lang. Anak ko lang naman to eh. Sabi ni Darling. Wow, ganda na pangalan na Darling. Hi, Darling. Hello, Darling. Sabi niya, good evening, Bro Jando. God bless. Sabi naman ni Luigi Anthony Plaida, Bro JD, unsa to mga falasi para kun pang mangutan ng mga sabadista, kabalume kun unsa nga falasi. Very good. Galing mo Galing mo. Eto, ilabas natin yung mga fallacy. Mas maganda yan yung topic natin. Yung different types of fallacy. Hindi ko naisip na i-topic yan Buti na itanong mo. Sige, mag-take note ka o screenshot. Take note or screenshot. Ilalabas ko ang different types of fallacy pag-aralan natin. Okay? Hindi pa to siya kompleto, pero kahit na papaano, may maano pa din tayo. May makuha pa rin tayong na info dito. Okay? So, ito tayo ngayon mag-take note kayo para malaman nyo kung paano sagutin, paano ma-detect ang different types of fallacy. Ito. Ang fallacy, una natin pag-aralan, yung fallacy of composition. Ano ang fallacy of composition? Involves assuming that parts or members of a whole will have the same properties as the whole. This leads to wrong conclusions because what is true of the different part is not necessarily true of the whole. Halimbawa, sampulan natin para maintindihan ninyo. Sampulan natin para maintindihan ninyo Ito yan. Halimbawa, sinabi ko, ang gulong ng kotse ko ay gawa sa goma.
Part lang ha, part of the whole lang ginamit ko ha. Part of the whole. Ang gulong ng kotse ko ay gawa sa goma. Therefore, ang kotse ko ay gawa sa goma. Yun ang meaning ng fallacy of composition. Halimbawa, sample number 2 para maintindihan nyo ha. Sa 12 apostol, nagtraidor si Judas. Kung lalaman ninyo, sa 12 apostol, nagtraidor si Judas. Therefore, traidor ang mga apostol. Fallacy of composition yon. Bakit? Ang pagtraidor ni Judas ay hindi nangangahulugan na traidor ang mga apostol. Yung mali ng isa nilahat mo, ang tawag doon, fallacy of composition. Ulitin natin ha. Ano sabi ng fallacy of composition? Involves assuming that parts or members of a whole will have the same properties as the whole. So, hindi pwede na yung mali ng isa ilalahat mo. Yun, ibig sabihin ng fallacy of composition. Tuloy natin. Wait lang nga. Ito mo nang yakit to. Tuloy natin. Ano sabi dito? Ang fallacy of composition, ay isang uri ng maling pangangatwiran. Logical fallacy. Kung saan ipinapalagay na kung totoo ang isang katangian ng bahagi, totoo rin ito sa kabuuan. Kung totoo ang isang katangian ng bahagi, halimbawa, totoo Brad na yung mga North Korean, ano ba, totoo Brad na may North Korean soldier na napadpad sa aming lugar at grabe Brad, ang bait-bait niya. It doesn't mean dahil sinabi mabait yung North Korean soldier na yon, sabihin, basta North Korean, mabait na yan. Mali na naman yon. Mali na naman yon. Diba? Yun, isa yun sa mga fallacy of composition. Paano ito ginagamit sa debate? Ito pagtatangkang patunayan ng kabuuan gamit ang isang bahagi. Halimbawa, may ilang pari na gumawa ng kasalanan. Wait lang. Ano ba na, Michael? Laka. Pagtatangkang patunayan ng kabuuan gamit ang isang bahagi. Halimbawa, may ilang pari na gumawa ng kasalanan. Ibig sabihin, masama talaga ang simbahang Katolika. May ilang pari lang pero dinamay mo buong simbahan. Ang tawag dyan, fallacy of composition. Fallacy of composition ito dahil ang kasalanan ng ilang pari ay hindi otomatikong kasalanan ng buong institusyon. Naintindihan nyo? Kaya siya fallacy of composition. Ano pang reason ba't ginagamit niya sa debate? Pag-angat sa kredibilidad gamit ang katangian ng isa. Halimbawa, si Dr. Smith, kilala niyo si Dr. Smith? Siya yung doktor na nagsagawa kasama ni Dr. Neil Armstrong na itayo ang Camp Big Falcon. Hindi nyo alam ang Camp Big Falcon? Yung Camp Big Falcon yun ang ginamit para banggain ang mga Buzanian na pumunta sa mundo. Ito naman si Jando Labado. Saan-saan napapadpad yung kwento. Si Dr. Smith, isang Katoliko. Ay, Katoliko si Dr. Smith pala. Di ko alam Si Dr. Smith ay isang Katoliko. Ay isang henyo sa physics. Sangayon ako, henyo talaga yun. Si Dr. Smith. Kasama niya si Dr. Neil Armstrong ng buhay ng Camp Big Falcon. Kaya, ang pananampalatayang Katoliko ay matalino at siyentipiko rin. Wait lang. Mali. Hindi porket si Dr. Smith na isang Katoliko ay siyentipiko at matalino, ibig sabihin na buong Katoliko ganyan na. Hindi, siya lang yun. Huwag kayong sumali. Siya lang yun. Pero kung kaya nyong sumali, pag-aralan nyo mabuti ang siyensya para makasali kayo.
Hindi pwede na madadamay tayo, wala naman kinalaman sa science. Actually, sa high school pa ako, pagdating ng science, si teacher, naglumalabas yung kaluluwa. Mga ako'y high school, basta ang subject is science, lumalabas ang kaluluwa ni teacher. Ano ibig sabihin nun? Ayun, duling na ako. Duling na ako. Hanggang ganun yun. Oh. Tuloy natin. Maling lohika. Dahil ang katalinuhan ni Dr. Smith sa physics ay hindi nangangahulugang siyentipiko rin ang buong pananampalataya niya. Yan ay fallacy of composition. Para malaman ninyo, no? So, dito naman tayo ngayon sa number 3 na example. May mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na bayolente sa social media. Kaya ang buong INC ay bayolente. Mali rin yan. Fallacy din yan. Isa rin itong fallacy of composition. Hindi pwedeng ang kilos ng iilan ay maging batayan ng kabuuan. Huwag mo idamay ang buong INC ni Manalo dahil lang sa isang bayolenteng membro. Hindi pwede idamay ang buong iglesia ni Manalo niyan. Sa debate, ang fallacy of composition ay ginagamit upang palitawing tama ang isang pangkalakatang pahayag gamit ang bahagi lang ng katotohanan. Mahalaga na maging mapanuri at tukuyin agad ng maling lohikang ito. Dahil kapag hindi na ipunto, pwede itong magmukhang makatwiran sa mga tagapakinig. Kita nyo? So, yun ay ang fallacy of composition. Nag-take note ba kayo? Nag-screenshot ba kayo? Mas maganda mag-screenshot kayo at pag-aralan nyo mabuti. Para malalaman ninyo. Pag fallacy ang tanong ng kalaban, sabihin nyo, fallacy naman yan bro eh. Ha, fallacy ka agad. Di mo masagot, fallacy ka agad. Talagang fallacy yan. Gusto mo paliwanag ko bakit fallacy? Gusto mo paliwanag ko? Nalala ko dati si ano? Si Cesar Miano? Yung ganon? Cesar Miano? Sabi si Cesar Miano, "Hoy, Jando, fallacy mo ng imo." Fallacy? Anong fallacy yung ginawa ko? Yung fallacy na argumentum ignorantiam. Yung argumentum ignorantiam, iba yun sa sinabi ko. Tinanong ko lang siya, ha? Sabi ni Bresi Balansag, na yung 3 sungay daw sa Daniel 7:24, yun daw ay ang Herolai, Vandals at Ostrogoths. Tama ba? Si Brisi Balansag nun. Sabi niya, fallacy mo ng imo. Fallacy mo ng imo. Anong uri fallacy yun? Yung fallacy na argumentum ignorantiam. Iba ang argumentum ignorantiam. Iba yung ginawa ko. Yung ginawa ko, hindi fallacy yun. Hindi fallacy yun. Dahil alam ko ang iba't ibang uri ng fallacy, ako mismo nagko-control na hindi ako makagawa ng fallacy. Bakit? Alam kong mali yan eh. Ba't ko gagawin? Kaya ko nga pinupuna yung mga sabadingding na anuhin ako ng mga fallacy questions para hindi ako makapagtanong ng fallacy sa kanila. Paano kung magkataon yung tinanong ko, alam mo kabisado ang different types of fallacy, di ako pa napagbintangan. Alam mo dyan, ikaw ay binansagang Mr. Fallacy, pero ngayon ikaw nagpa-fallacy sa akin. Ayokong mangyari yun. Ito naman tayo ngayon sa fallacy of next topic tayo, loaded question fallacy. Yeah, that is a loaded question fallacy. Ano loaded question fallacy? Ito, wait lang ha. Ito. Okay. Wait lang. Ito. Ay, umangat ng gusto. Yan lang. Okay ha? Sabi dito, ang loaded question fallacy
makes an assumption. Makes an assumption. Nag-assume siya, ha? Makes an assumption and then ask the question given that assumption. Sample lang ko kayo. Kailan mo isusuli yung ninakaw mo? Kailan mo isusuli yung ninakaw mo? O di kaya, sabihin sa'yo, ninakaw mo ba yan? Yes or no? Ninakaw mo ba yan? Yes or no? Sasabihin mong ninakaw, yes, ninakaw ko, inamin mo rin. But no, hindi ko ninakaw yan, parang nagdepensa ka. Oh? Isa yan. Halimbawa, ititigil mo na ba ang pagsisinungaling mo? Yes or no? Ititigil mo na ba ang pagsisinungaling mo? Yes or no? Yung ganyang uli ng tanong. Kahit na mag-yes ka, inamin mong nagsisinungaling ka. Kapag nag-no ka pa rin, parang inamin mo rin nagsisinungaling ka pa rin. Kaya ang tawag dyan, loaded question fallacy, kasi makes an assumption. Inassume na niya na nagsisinungaling ka, wala pa siyang napatunayan. Okay? At nagtanong siya, gamit ang tanong na may halong assuming. Yon ang loaded question fallacy. Ang loaded question fallacy ay isang uri ng lohikal na kamalian kung saan ang tanong ay may nakatagong pagpapalagay na kung sasagutin mo ng direkta kahit oo o hindi ay parang inaamin mo ang isang bagay na maaring hindi mo naman talaga inaamin. Ha? Yan ay isang uri ng loaded question fallacy. Sample. Yan. Bakit tinotolerate ng inyong simbahan ang pagsamba sa mga rebulto? Ang tanong ay may presupposition o nakatagong paratang na tinotolerate nga ng simbahan ang pagsamba sa rebulto. Kahit ang aktual na turo ng simbahang Katolika ay hindi ito pagsamba kundi pagbibigay galang lamang bilang representasyon. Kung sumagot ka ng kasi, parang inamin mo na may pagsamba nga. Hindi namin tinotolerate. Napilitan kang mag-defend sa premise na hindi mo naman inamin mula sa simula. Sa loaded question fallacy ay isang madulas at mapanlinlang na taktika. Ginagamit ito upang ipitin ang kalaban at iparating sa audience ang isang bagay na hindi pa napapatunayan. Halimbawa, ititigil mo na ba ang pagsisinungaling mo? Yes or no? Nag-assume siya, nagsinungaling ka, wala pa naman siyang prueba. At ipinararating niya sa audience mo na talagang sinungaling ka kahit di mo naman ginagawa. Ang gumawa sa akin yan, si Dino Diaz. Naalala niyo, di ba, yung aming di ba ni Dino Diaz? Tanong niyo sa akin, Jando Alabado, ititigil mo na ba ang pagsisinungaling mo? Yes or no? Objection, moderator. Wala ba naman, objection na naman? Reklamo si Dino Diaz, nag-objection ako ng objection. Moderator, ang tanong niya may fallacy. Tanongin ba naman ako kung titigil ba sinungaling ko? Unang-una, wala akong kasinungaling ang sinabi. Ba't yung tatanungin ko titigil ba ako? Hindi. Wala akong sinabi. Nonsense na itanong mo sa akin na wala akong sinabi ang kasinungalingan. Siya, huwag ka na mareklamo. Doon ka na lang sa pisito magreklamo. Sagutin mo yung tanong ko. Ititigil mo na ba ang pagsisinungaling mo? Yes or no? Hindi ako sumagot ng yes. Hindi ako sumagot ng no. Bakit? Loaded question fallacy ang tawag doon. Balikan natin. Ha? Mahalaga sa isang mahusay na debater ang makilala ito agad at basagin ang tanong bago ito sagutin. Basagin ang tanong bago ito sagutin. Naintindihan ninyo, mga kapatid? Dalawa pa lang yung pinakita ko. Ano yung pangatlo? Eto naman yung pangatlo naman. Ano tinatawag na
non sequitur fallacy. Ano itong non sequitur fallacy? Where the conclusion does not logically follow the premise. Ano daw? Where the conclusion does not logically follow the premise. Ang non sequitur fallacy ay isang uri ng maling pangangatwiran kung saan ang konklusyon ay hindi logical na sumusunod sa mga naunang pahayag o premise. Sa Latin, ang non sequitur ay nangangahulugang it does not follow. Naalala niyo yung talakayan kay yung talakayan ko kay Adonis Aurelia? Naalala niyo yun? Sabi niya, ang Christian ay mga followers of Christ. Ayon dyan sa Lucas 23:54-56, they followed Jesus. They followed Jesus. Sabi naman ng strong concordance daw, they are Christians because they follow Jesus. Ano bang follow yun? Follow pala ilibing si Jesus. Follow para ilibing si Jesus. Pero ang sabi niya, ang meaning ng Christian is follower of Jesus. Tinanong niya ako, so anong ginawa nila kay Jesus? Did they follow Jesus or they follow Moses? Ang tawag doon, fallacy of non sequitur. It does not follow. Balikan natin. Ito naman sabi, halimbawa, number 1. Wala sa Biblia ang salitang purgatorio. Ito yung mga reasoning ng mga protestante. Wala sa Biblia ang salitang purgatorio. Kaya hindi totoo ang purgatorio. Non sequitur ito. Alam nyo, ito ito ay pahayag ni ChatGPT. Kinapipaste ko lang para hindi mawala, no? Non sequitur ito. Ang hindi pagbanggit ng salita gaya ng purgatorio ay hindi otomatikong nangangahulugan na wala ang konsepto. Kaya doon sa sinasabi na wala daw sa Biblia daw yung mababasa letra por letra yung Mary, the Mother of God, therefore, hindi na siya Mother of God. Mali. Bakit? Kasi yung sinabi ni Elizabeth, dinalo siya ng mother ng kanyang Lord, yun ang ibig sabihin na dinalo siya ng mother of her God. Kasi yung Lord niya natutukoy doon, walang iba, ang Panginoong Jesucristo. At ang Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Therefore, dahil tunay na Diyos, ina ng kanyang Diyos. Ayaw lang tanggapin. So, yung ginagawa nila, ang tawag doon is yung non sequitur. Hindi porket walang nakalagay sa Biblia na letra por letra, Mary the Mother of God, makukonclude na kaagad na hindi siya Mother of God. Mali yun. Ano? Balikan natin. Anong sabi rito? Non sequitur ito. Ang hindi pagbanggit ng salita ay hindi otomatikong nangangahulugan na wala ang konsepto. Maraming doktrina, gaya na lang halimbawa ng Trinity, ay wala sa Biblia, letra por letra, bilang salita, letra por letra. Pero nandoon ang konsepto. Ano pa? Halimbawa, number 2. Ang mga Katoliko ay maraming mahihirap na miyembro, kaya mali ang kanilang pananampalataya. Ang tawag dyan, fallacy of non sequitur. Hindi porket naghihirap ang mga miyembro ng Katoliko, sabihin mo agad naghihirap sila kasi mali ang paniniwala nila. Non sequitur fallacy yan. Bakit? Walang logical na koneksyon ng economical na estado ng mga miyembro sa katotohanan ng aral ng kanilang relihiyon. Okay? So nakita ninyo? Ilang na tayo. Composition, loaded question, non sequitur, ay 3 pa tayo. Maraming different types of fallacy. Ito. Isa pa ito. Yan. Ito ay isa pa ito. Wait lang mo. Ito ay bakit hindi na lang kayo magbasa ng Biblia kung talagang totoo ang pananampalataya ninyo?
dapat hindi na kayo gumagamit ng katikism. Parang salita ni Father Archie, nalala ni Father Archie, yung pare na na pinagkaguluhan ng 700 Club kasi tinitira yung ating pananampalataya. Oh. Ba't hindi na lang kayo magbusan ng Biblia? Kung talaga totoo pananampalataya ninyo, dapat hindi na kayo magbusan ng katikism. Biblia lang. Ito ang kadalasan ginagamit ng mga Protestante para mag-Bible alone ng Katoliko. Isa ring non sequitur dahil ang paggamit ng katikism ay hindi nangangahulugang hindi nagagamit ang Biblia. Hindi ginagamit ang Biblia. Walang direktang ugnayan sa ipinapalagay na konklusyon. Oh. So mali talaga itong tinatawag na non sequitur fallacy. Sa debate, ang non sequitur fallacy ay parang argumentong may saysay pakinggan sa simula, pero biglang tumalon ang konklusyon. Ginagamit ito upang magmukhang tama ang isang punto kahit walang sapat na lohikal na pundasyon. Ang mahusay na debater ay marunong mag-cut off agad sa ganitong pangangatwiran at ibalik ang usapan sa tamang konteksto. Biglang tatalon ba? Biglang tatalon. Halimbawa, pakita na example ha. Biglang tatalon, sabi ganito. Mga kaibigan, ang ating paaralan ay nangangailangan ng mga estudyante na magwawalis doon sa labas dahil meron tayong mga bisitang darating. Kailangan nilang magwalis dahil ang mga janitor sa mga building ay nagwawalis. Teka, ba't ka napunta doon sa janitor sa building? Wala namang kinalaman sa pinag-uusapan natin. Oh. Sa yun, tuloy po natin. Ano pa ito? Ito tinatawag na definite fallacy. Ano ang definite fallacy? Defining a term used in an argument in a biased manner. Gumagamit ng termino sa paraang bias. Ang definite fallacy ay isang uri ng lohikal na kamalian kung saan binabago, pinipilit, o pinapalitan ang kahulugan ng isang salita o konsepto upang umayon sa sariling argumento kahit hindi ito ang tama o karaniwang kahulugan. Isa itong mapanlinlang na taktika sa debate para magmukhang tama ang isang posisyon kahit hindi talaga lohikal o makatotohanan ng pundasyon nito. Sa debating pangrelihiyon o doktrinal, ginagamit ito upang una, manipulahin ang kahulugan ng mga salita sa Biblia o doktrina. Yung ginagawa nila ba na na halimbawa, sample din ng definite fallacy. Can you make the outside TV and... Oh, you try to call Kuya Rafael ko. Call Kuya Rafael ko na Papa call you lako. I don't know where he is. Try to check in his room. So. Oy, Michael! It's already 9:49. Better to sleep early because you sleep late last night. Better sleep early now. Tomorrow na ito One Piece. Tomorrow na. Okay? Tomorrow na. Oh. Example na natin. Yung ginagawa ng INC na sabihin nila yung verbo na tinutukoy sa 111, ang ibig sabihin nun plano. Alam niyo yung katalakayan ko si Medico, nung Renato Medico, ba yun? Naalala niyo yun, nakatalakayan kong INC? Sabi ko sa kanya, huwag mo isaksak yung plano! Ba't ka napunta sa plano? Pinag-usapan yung 111. Yung verbo o yung logos doon, yun ang nagkatawang tao. Diyos yun. And kay Theos and Hologos, at Diyos ang verbo. Oh, yun ang sinasabi doon. Pero talagang sinisingit niya bigla sa usapan namin yung plano. Kaya niya hinahanap Biblia na imprimatur ay si Father Abriol.
Yung singit mo yung yung plano. Siya ay nasa isipan nga niya. Isipan. Sabi nga agad, isipan, plano yan, plano. Ang tawag doon, definite fallacy yun. Kaya hindi ko pinapasok yung terminong plano. Wala namang sinasabi dyan na plano. Wala. Pinakuha niya yung yung meaning ng logos. Nandoon yung reasoning, nandoon yung word, nandoon yung speech, nandoon yung idea. Tapos isasak niya yung idea. Isa sa kahulugan ng logos is idea. So, yung kanyang isasaksak yung term na idea. Walang translator ng Biblia na gumamit ng term idea sa logos. Halimbawa, ganito. Nang pasimula, siya ang ideya. At ang ideya ay sumasa Diyos. At Diyos ang ideya. Yung ideya na yun ay plano. Kasi kada ikaw ay nagpaplano, nag-i-ideya ka niyan. Di ganito mangyayari sa kanilang pahayag. Nang pasimula, siya ang plano. At ang plano ay sumasa Diyos. At ang plano ay Diyos. Mali. Definite fallacy yan. Kaya pag ako tinalakay ng mga INC, pinakikinggan ko yung mga reason nila kasi bakit? Pabilisan niya ng bibig. Isinasaksak bigla sa ating isipan ng idea. Hindi naman natin idea. Ingat kayo. Ganyan, dyan sa bagay na yan, mahusay ang mga INC. Maglalagay ng idea sa utak mo. Hindi naman natin idea. Halimbawa, sa SDA naman tayo. Doon sa unang Pedro ba yun? Ikalawang Pedro. Yung si Kristo ay nag-iwan sa atin ng halimbawa upang ating sundin. Ano daw? Upang ating sundin. Upang ating sundin. Halimbawa upang ating sundin. Ano ang halimbawang iniwan ni Kristo nung siya'y nabubuhay pa? Tuwing Sabado, siya ay pupunta sa sinagoga, sa simbahan, na siyang dapat nating sundin. Definite fallacy yun. Bakit? Ang konteksto doon sa kanyang binasa, hindi naman ang pagpunta sa sinagoga sa Sabado. Ang tinutukoy doon, ang paghihirap na dinanas ni Kristo. Naghirap si Kristo para sa atin. Kaya dapat din tayong maghirap para sa ating kapwa. Yun ang konteksto nung Pedro na ginagamit, unang Pedro yata, yung kalawang Pedro na ginagamit nila, nag-iwan siya ng halimbawa upang ating sundin. Tingnan ko nga ito. Ating i-search sa Bible app ni Divine para matrace ko yung eksaktong talata. Ito. Upang ating sundin. Dito ako maghahanap sa unang Pedro tayo magsimula. Unang Pedro. Ating sundin. Halimbawa. Halimbawa na lang. Halimbawa. Search. Unang Pedro 2:21. Tingnan nyo, ilagay sa screen ha. Ilagay sa screen. Unang Pedro 2:21. Tingnan nyo ito. Unang Pedro 2:21. Ayan o. Sabi dyan, sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa, upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Ano ang definite fallacy na ginagawa ng mga SDA dito? Magsisunod sa mga hakbang niya. Tanong, nasaan ba ang hakbang ni Kristo? Tuwing Sabado, siya ay papunta sa simbahan. At dahil nag-iwan siya ng halimbawa, kailangan nating sumunod. Ang ginagawa nilang yan, ang tawag dyan definite fallacy. They are using the term in a biased manner. In a biased manner. Ating ulitin nga ano ibig sabihin ng definite fallacy. Ulitin na.
Oh? Ano yung definite fallacy? Defining a term. Oh, defining a term. Used. Used. Saan ba yun? Defining a term used in an argument in a biased manner. In a biased manner. Oh. Isa yun. Ang purpose niya para manipulahin ang kahulugan ng mga salita sa Biblia o doktrina. Ang kahulugan dito, yan ba ay ang pagpunta sa sinagoga? Pagpunta sa sinagoga, yan ba ang halimbawang iniwan ni Kristo? Gaya ng sinasabi ng mga sabadingding. Yan ba? Hindi yan. Bakit? Basahin natin yan sa ibang salin ng Biblia. Anong sabi dito? Ang mga pagdurusa ni Kristo para sa atin, ang halimbawang dapat nating tularan. Ating bisayain. Ito sabi sa Bisaya, ang pulong sa Diyos, ang pag-antos ni Kristo alang kanato mao ang panag-ingnan nga angay natong sundon. Ano daw yung ating susundin? Ang pag-antos ni Kristo. Pag-antos, dili ang pag-adtog sinaguga. Ha? Ang pag-antos ni Kristo alang kanato mao ang panag-ingnan nga angay natong sundon. Wala gaingon nga ang panag-ingnan nga angay natong sundon ang pag-adtog sinagoga. Pataka lang ng mga sabadistaha. Naintindihan nyo? Binabago nila ang kahulugan kasi nakalagay sa Tagalog, sapagkat sa ganitong bagay kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y mga sisunod sa mga hakbang niya. Pakinggan yung mga SD po silang paliwanag niyan. Pakinggan nyo. Ang tawag dyan, definite fallacy. Ano pang ibang example ng definite fallacy na ginagawa ng mga SDA? Ito tayo ngayon sa Isaias 8:20. Yan. Ito yung kanilang paborito nila. Isaias 8:20. Anong sabi dito? Sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Saan nila yan ibibintang? Sa mga Katoliko. Alam nyo kung bakit? Kasi kanila pinalilitaw na kapag hindi ka nagtuturo ng Ten Commandments, walang liwanag sa iyo. Dahil lang sabi ng talata, sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Sa Bisaya, ano sa Bisaya yan? Sa Bisaya, ha? 8:20, sabi ganito, ngadtos kasugoan sa pagpamatuod, kung sila dili man nagsulti, sumala niining pulunga sa pagkamatuod, walay kabuntagon alang kanila. Busa ang mga Katoliko na hindi nagtuturo ng napulo kasugo, walang kabuntagon sa kanila. Ganyan ang kanilang pagtuturo. Ang tawag dyan, definite fallacy. They're using the term in a biased manner. Ang tanong, Katoliko ba ang tinutukoy ng Isaias 8:20? Katoliko ba? Ha? Ating iatras sa 19. Og sa dila nga sila manag-ingon kaninyo, mangadto kamo ni adtong mga espiritista. Straight to the point. Espiritista. Mangadto kamo ni adtong mga espiritista ug mga salamangkiro nga managpiyak o managyagubyub. Dili ba unta mangadto ang katawhan sa pagpangita sa ilang Dios tungod sa mga buhi? Pangitaon ba nila ang mga patay? Asa moadto? Sa mga espiritista. Ngadtos kasugoan sa pagpamatuod, kung sila dili man nagsulti sumala niining pulunga sa pagkamatuod, walay kabuntagon alang kanila. Tagalogin natin, ano?
Isaiah 19, 19. At pagka kanilang sasabihin sa inyo, hanapin ninyo silang nagsisipagsanggunian sa masamang espiritu at sa mga manghuhula na nagsisihuni at nagsisibulong. Hindi ba marapat na sanggunian ng bayan ng kanilang Diyos? Dahil baga sa mga buhay ay sasangguni sila sa mga patay, sa kautusan at sa patutuo. Kung hindi sila, sino ang tinutukoy ng sila dyan? Katoliko ba? Katoliko ba? Hindi. Ang tinutukoy ng sila sa talatang yan ay yung mga espiritista, hindi mga Katoliko. Ha? Ating basahin yan sa magandang balita, Biblia, yang Isaiah 8:20. Kinahanglang tubagon ninyo sila. December verse ha, December. Pamate sa gitudlo sa Ginoo kaninyo. Ayaw kamo pamate sa mga tig-konsulta sa mga patay. Ang ilang isulti dia kandia dili makaayo kaninyo. Ating Tagalogin yang magandang balita Biblia, Isaiah 8:20. Ano sabi diyan? Eto. Ganito ang inyong isasagot. Nasa inyo ang haral at tagubilin ng Diyos. Huwag kayong makikinig sa mga sumasangguni sa Espiritu. Ipapahamak lang kayo ng mga yun. So, ang ibig sabihin pala sa Isaiah 8:20 na walang kabuntagon sa ilaha o walang umaga sa kanila, walang liwanag sa kanila, ang tinutukoy pala ng talata, mga espiritista. Pero kapag sabadista ang nangaral, sasabihin nila, Katoliko daw ang tinutukoy o kahit sinong relihiyon na hindi nagtuturo ng kautusan, sila ang tinutukoy. Ang tawag dyan, definite fallacy. Naintindihan ninyo? Grabe. Naintindihan ninyo? Oh. Ano ibig sabihin yan? So, medyo napahaba-haba yun na. Oh, nakailang-ilang pala silang palang tayo. So, basa muna ako ng mga comment section, ano? Para sa mga commentaries natin dyan sa nanonood sa ating live. Sana naintindihan nyo yung mga pinahayag ko sa inyo dahil magagamit nyo sa debate. Sabi dito ni Luigi, Anthony Plaida, Burgidion sa itong mga palasi para nasagutan na mo na Neri Manulat Montego, bro, mula nang napanood ko ang mga SDA sa kanilang program 3 AM live, na-realize ko talaga na sila lahat napakasinungaling. Hindi ka na mamaratang totoo sinasabi ko. Totoong sinasabi mo. Sinungaling ang mga sabadistang yan. Mabuti pa yung mga sabadistang hindi mangangaral. Bakit? Napakabait nila. Pero once mangangaral sabadista ka, talagang napakasinungaling mong tao. Sabi nila, Borjando, yung ginagawa mo, ang tawag dyan, fallacy of composition. Kasi kung may manuloko kayong mangaral, huwag mong idamay lahat ng mga ngaral. Sige, iharap nyo sa akin mga mangaral nyo at ating pilipitin. Oh. Iharap nyo sa akin mga mangaral ninyo. At ating tingnan kung meron ba kayong mga ngaral na hindi sinungaling. Unang tanong lang, sino ang founder ng Iglesia Katolika Apostolika Romana? Pakinggan nyo ang sagot niyan. Pakinggan nyo ang sagot. Isang tanong lang. Sino ang founder ng Iglesia Katolika? Ang sagot kaagad niyan, Emperador Constantino. Isang tanong lang. Kita mo na agad na kasinungalingan. Kaya hindi yan matatawag na fallacy of composition dahil totoo ang sinasabi ko. May realidad tayo mapapatunayan na ang taas ng bahari ito. Wait lang ha. Sobrang taas ng tubig Naku. Ano ba naman nangyayari sa mga ilang araw? Lulutang na yung mga gamit ko rito. Oh.
Sabi dito ni Demihilio Edison, mayang gabi bro JD, watching diri sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Di ako gibautismohan sa mga SDA sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Ingon diri si Den de la Sal binisay bro, aro masabtan sa tanan. Nagbisaya ko ganina na nagreklamo Tagalog kay di siya kasabot og Bisaya. Aron no Tagalog ko, Bisaya una po, sa mutan di sila kasabot ang mga Tagalog, pero alam ko ang mga Bisaya, nakakaintindi ng Tagalog yung mga Bisaya. Den de la Sa. Nakakaintindi ng Tagalog ang Bisaya. Bakit? Provinciano by Coco Martin, Tagalog. Batang Quiapo by Coco Martin, Tagalog. 24 oras, Tagalog. TV Patrol, Tagalog. Mga pelikula Fernando Po Jr., Tagalog. Nung gawing Tagalog, ang Dragon Ball Z, lahat nakaintindi. Buong Pilipinas. Nung idub sa Tagalog, ang Dragon Ball Z, lahat nakaintindi. Pati mga Bisaya nakaintindi. Sabi ni Master Pogi, Goku, Vegeta, tulungan mo si Goku. Bigyan kita ng piso. Tawa ko doon sa inatake ni Majin Buu si Goku ba. Iyak-iyak si Master Pogi. Sabi ni Master Pogi, Vegeta, tulungan mo si Goku. Bigyan kita ng piso. Sinapak ni Vegeta yung mukha ni Master Pogi. Pagsapak, boom! Ligid-ligid si Master Pogi. Sabi ng Master Pogi naman, aray! Masakit! My nose! It hurts! Ay, nako, ewan ko na lang. Nung si Yusuke Oramishi, pinalitan ng pangalan ng Eugene, si Hiye, pinalitan ng pangalang Vincent, si Kurama, pinalitan ng pangalang Dennis, at si Kuwabara, pinalitan ng pangalang Alfred, at saka si Enma, Master Enma, pinalitan ng Boss Jericho. Ba't naiintindihan yung mga pinagsasabi nila? Kasi mga Tagalog yun. Walang Pilipino sa Pilipinas ang hindi nakakaunawa ng Ghost Fighter. Tagalog yun. Kaya, mas makakaintindihan Tagalog. Minsan kasi tinatamad ako mag-Tagalog. Yun ang problema doon. May mga panahon na ako tinatamad magsalita ng Tagalog kaya nagbibisaya ako. Pag nakita ko yung mga comment section, puro Bisaya, nagbibisaya ako. Pero pag nakita ko may nagreklamong Tagalog, bro, pag Tagalog mo, di ko maintindihan, magtatagalog ako. Yun po yun. Okay, naman tayo ngayon sa nalala ko talaga si Master Pogi ba? Alam nyo ba sa original na Dragon Ball Z, hindi Master Pogi ang pangalan niyan? Hindi Master Pogi. O i-search nyo anong pangalan ni Master Pogi sa real na Dragon Ball Z. Okay, tanong tayo ngayon sa Neri Manulat Montero. Bro, natanasan ko na ang save day, ngunit hindi ko pa na-gets lahat na Rolios. Gusto ko lang na madagdagan ang magiging master ay magkaroon ng mga referensya. Magkaroon ng maraming referensya? Anong ginawa ko dati? Nung ako'y nag-aaral pa, mga librong ginagamit ng mga CFD, pag nakita ko, pa-xerox ko. Alam ko hindi ko mayroong mga CFD kasi na makakati yung kamay. Kung debate ka lang, maya-maya yung referensya pinakita mo mawawala sa lamesa. May ganyan mga CFD. Makati ang kamay. Kaya kung hindi ka makabili ng sarili mong libre, pa-xerox mo na lang. Ang ginawa ko, puro ko pa-xerox.
At yung mga Xerox na yung kinumpile ko, alam niyo ba anong lalagyan ng mga compilation ko ng mga Xerox? Yung mga lumang songbook sa videokihan. Ayun o, tatlo yan sila o. Gusto nyo makita? Pakita ko sa inyo. Wait lang ha. Pakita ko sa inyo. Wait lang. Eto. Taas ng tubig dito ah. Pa? Taas ng tubig. Aabot na ng tuhod. Maya-maya konti. Nasa tuhod ko na to. Baka pag-isip mo sa umaga, nakalutang na ako sa tubig. Eto. Pakita ko sa inyo. Yan, pakita ko sa inyo. Tingnan nyo ito. Tatlo ito Tatlo ito. Ito, songbook. Yung lalagyan. Pero ang laman, ang mga Xerox ko sa pasugo. Yan mga Xerox ko. Para mabigyan kayo ng example para magkaroon ng referensya. Kapag may debate, lapitan nyo yung CFD at pagkatapos na mag-request ka na pwede ba magpa-Xerox, samahan mo lang ako. O di kaya mag-iwan ka sa kanya ng bagay na makakasa siyang babalik at ibabalik mo yung referensya niya. Hindi kaya kay Danny Cugtas. Si Danny Cugtas, nagpa-Xerox ng mga referensya ko, yung mga laser copy o napakalino ng kopya ko, pinalitan ng mga halap, mga hindi clear. Yung malinaw ng kopya ko, yun ang tinangay ni Danny Cugtas. Yung mga hindi clear, yun ang kanyang binalik to sa akin. Tingnan nyo. Yung mga kopya, dami mga kopya yan, tingnan nyo, yan, mga kopya yan, mga kopya yan, ng mga dyaryo na, ko dati, ano pa, mga referensya yan, So, ito yung ginagawa ko. Actually, kung ito ay nagsimula ako to nung nasa Osamis pa ako, kaka-CFD ko pa lang. Nagsimula na ako mag-Xerox. Yan, para magkaroon ako ng sarili kong kopya. Wala akong mga ganito mga libro eh. So, ginagawa ko, pinapa-Xerox ko. Yung mga napalumang lumang songbook, yun ang ginawa kong doon ko kinukumpay yung mga Xerox ko. Ano pa? Ito, yan may pangalawa pa. Yan, mga pangalawa pa. Ano ba naman to? Mga history, mga yan, mga almanac, encyclopedia, yung sa Mormonism, nasi-Xerox ko to. Seventh-day Adventist believe. Yan napa-Xerox ko to. Meron akong mga kopya nito. Meron pa dito, isa pa dito. Tatlo to. Yellow ang cover niya, kaya hindi nyo siya gaano makita. Yung mga iba't ibang version ng Biblia. Pina-Xerox ko. Meron tayong Biblia version dito na mababasa talaga na inamin ni Kristo na siya ay Diyos. Sabi niya dito, di ko maklaro, wait lang muna ha. Sabi dito is, now I am telling you before it happens that when it has occurred, you shall believe that I am the living God. I am the living God. Ito. So, marami akong kopya. Sabi ng isang sa Duway version daw, yung nakatalakayan ko. Meron palang Biblia Sacra. Kung saan mababasa dito sa kanyang ikalawang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 19, ganitong mababasa. Et habemus fermiorem propheticum sermonem que benefacites attendentes quace locerne lucente en calignoso locodonic des elocescat
et Lucifer, Oriator, and Cordibus Vestris. So may nakalagay na Lucifer. Sa Tagalog nito, walang pangalang Lucifer dyan. Ano ibig sabihin ng Lucifer rito? Yung morning star. Yung morning star. Oh. Ayan tayo mga ano dito, mga Xerox. Oh. Mga Xerox na magagamit. Yung Biblia ang buhing pulong. Meron kayo nun? Sabi sa Pinadayag 1:10, adlaw kadto nga Domingo, ug diha ako sa pagsimba. Sa dihang kalit lamang nakabati ako og usa ka makusog nga tingog sa akong likod. Usa ka tingog nga daw dahunog sa trumpeta nga gipabuhot nga nagkadayon ako mao ang Alpha ug ang Omega, ang sunod ug ang katapusan. Ay mga ano nito. Oh. Mga record. Tayong mga kopya ng mga sinaunang manuscript. Natin mga kopya niyan. Oh. So, ginagawa ko dati, gusto mo talaga magkaroon ng referensya, yung mga librong ginagamit ng mga CFD, ipa-xerox mo yan. Ipa-xerox mo. O pwede lang sana, pag may debate, magdala ako ng mini Xerox machine para yung mga dala nilang mga referensya, ipa-xerox ko na lang. Para pag uwi ko, dala-dala ko ang mga ebidensya. Yan. Alam nyo? So, magagamit natin yan sa ating pagtalakayan. Kaya mas maganda talaga na tumataas na yung baha. Ano ba nangyari sa studio ko? Taas ng tubig. Yan o. So, dapat talaga na magkaroon tayo ng sarili nating kopya ng referensya. Oh. Yan ako, ito yung ginagawa ko. Kung ipapaserox mo ito, naku, ilang libo itong magagasto mo sa akin. Yan nga, natatakot ako pag may nagpaserox dito kasi nawawalan yung referensya ko. Kumpleto ng kinuha, kulang-kulang na ng ibinabalik. May mga pages na pagbuklat ko, wala nang laman. Akala ko, nandun pa yung babasahin ko, wala na pala doon. Nakakatakot. No? Nakatakot. Kaya, much better na, na lang, kung magpa-xerox ka, dapat siguro isa-isahin mo na lang pagbigay sa para pagpa-xerox, balik. Na naman, xerox, balik. Tapos yung mga xerox mo, yun ang mo kasi sa akin kasi, based sa experience ko, kumpleto siya ng pina-xerox, pagbalik, ang dami ng kulang. Pero ang pinaka-worst doon kay Danny Cugtas. Kasi yung mga malilinaw na kopya, yun ang tinangay niya. Yung kanyang kopyang malabo, yun ang pinalit sa akin, yung malinaw na kopya. Yun ang problema doon kay Danny Cugtas. Okay, so, Miano, wala si, hindi fallacy. Yan So, lahat ng uri ng fallacy talagang ginagamit yan ng mga sulpot na sekta, mga sinungaling kasi. Rhodes, Solar, Edoria, ginamit din ni Wick Alado yan sa iyo, bro Jando. Hehehehe. Na si Ate Nanette Valeriano nag-send sa akin ng 10 stars. Wow, thank you po. Si Luigi Anthony Plyda, basta mga SDA defenders, mugamit og mga fallacy. Julio Valiente, good evening, Bojando, to all Catholic faith, depende sa lahat ng kapanalig ko. Depender sa lahat ng kapanalig ko, God bless. Sabi naman dito ni Rhodes, Solar, Edoria, Jerwin Rosales, pataka, yun lamang magsabot sa Biblia. Maode ay puro fallacy ang permi na gawa sa inyong baba. Kapag sinabi ko kasi na fallacy yung ginagawa nila, may preba ako. Kaso nga lang, para sa kanila, tinan yung utak ha? Tinan yung utak ha? Instead na sabihin sa akin, ano? Ginawa ko fallacy? Anong fallacy yung ginawa ko dyan? Paliwanag mo nga. Di ba yun ang ginagawa ko sa kanila? Kasi nag-fallacy daw ako? Ha? Ako, fallacy. Anong ginawa ko fallacy? Paliwanag mo nga kung paano naging fallacy yung sinabi ko? O sila, di nila ginagawa yan. Pag sinabi ko na fallacy yung tanong mo, sabihin na kaagad, fallacy kasi hindi mo masagot. Di ba?
fallacy ka kasi hindi mo masagot. Sabi pa Jimmy Rosales, alam mo bro, yung fallacy, yung wala sa Biblia, fallacy yun. Grabe namang utak yan. Alam mo bro, pag wala sa Biblia, fallacy yun. Saan niya nakuha yun? Pag wala sa Biblia, fallacy ka agad. Hindi niya. Maubitaw nga Sabado, araw makakolekta sa 10%. Sabi ni Winston Reyonzal. Roe Laino hehe. Bira bro Jando. No linota bandwagon fallacy. Oh, meron pang bandwagon fallacy. Akala ko Volkswagen. Bandwagon di ay. Oh, Biwa Patak. Nindot ingon ani bro Jando. Daming matutunan. Hindi pa ako tapos ha, dami pa yon. Hindi ko pa nailabas lahat ng mga different types of fallacy hawak ko. Oh. Kung magsasagawa ko ng episode patungkol sa different types of fallacy, siguro isa-isahin ko na lang para matuhog nyo lahat ng different types of fallacy. Ano, payag kayo yan ng talakayin natin? Oh, payag kayo ng talakayin natin? Abangan ninyo. Matapos kong talakayin ang mga talata patungkol sa ribulto, tatalakayin ko yan sa straight to the point. Kailan ako nagla-live ng straight to the point? Every 6 in the morning. Nagla-live ako ng straight to the point every 6 in the morning. Saan? Doon sa YouTube channel ko. Ano yon? Bro Jando Alabado TV. Doon ako nagla-live tuwing alas 6 ng umaga. At pag nag-live man ako sa Facebook ko, cellphone lang ginagamit ko. Para saan yon? Para imbitahin yung mga nasa Facebook na kung gusto nyo makita yung mga pinipresent ko sa screen, doon kayo sa YouTube manood. Invitation yun para alam nila kung nasaan ako nagla-live sa straight to the point. Ginagawa ko yun sa YouTube channel ko, Bro Jando Alabado TV. Pag nag-live man ako sa cellphone, sa Facebook, cellphone lang gamit ko sa straight to the point topic. Bukas ng umaga, ang topic ko sa straight to the point, alas 6 ng umaga, ang topic ko bukas ng umaga, paano sasagutin ang mga protestante kapag ginamit sa atin ang talatang Deuteronomy chapter 4 verse 16 to 18 o 16 to 22. Yung mga talatang ginagamit nila patungkol sa ribulto, iniisa-isa ko yun para madaling matuhog ng ating mga nanonood. Every 6 in the morning, ang straight to the point live ko. Manood kayo doon at matututo kayo. Sa YouTube channel ko yan. Okay? So, doktrina kasi nila, nindot, ingon ani bro Jando, daming matutunan, sabi ni Biwa Patak. Rod Solar Edoria, doktrina kasi nila, kasinungalingan, kaya matik lahat sila mga sinungaling talaga bro Jando. Paul Jean, good evening bro. Tong imo ka debate bro, wa na mao. Iyang ipapugos na ang nagsunod ni Kristo sa iyang panahon, Kristyanismo na, Hudyo pa man sila atong panahon na. Correct. Sabi niya, tinutulan ko raw na yun ay sina Maria Magdalena at saka si Juana. Wala akong tinutulang sinabi doon. Ang sabi ko, patunayan niya. Patunayan niya. Bakit ang follow-up question ko doon? Pag napatunayan niya si Maria Magdalena yun at saka si Juana, ang tanong sa panahong yan, Kristiyano na ba sila? Pero nung sabi niya, nagbigay siya ng false conclusion. Sinabi ko raw, natutula kong si Maria Magdalena yun. Wala akong tinutulan. Wala akong sinasang-ayunan. Patunayan mo muna. Pag napatunayan mo, hindi na ako tututol kung mapatunayan mo. Hindi na ako tututol. Hindi mo kasing tigas ng ulo nila eh. Okay? Sharo Bisaya di kasabot Tagalog, sabi ni Rue Laino. Kent and G Vlogs, good evening bro. Sabi naman ni Paul Jill, pati Ghost Fighter bro. Sabi naman ni Rue Laino, Flame of Rika. Flame of Rika? Wala akong alam na Flame of Rika.
Rika Paralejo? Ang alam ko, Flame of Reka. Si Reka Hanabishi, nakasama ni Max Goemon, ni Aira Kirisawa, at saka ni Dylan Nikagami. Grabe. Ano? Na-memories ko pa yun? Eto pa. Speaking of Flame of Reka, kilala niyo ba yung nanay ni Reka Hanabishi? Yung nalimutan ko pangalan nun, yung nakaitim? Nanay ni Reka Hanabishi? Yung ninja na mula sa nakaraan nagpunta sa hinaharap para ayusin si Reka at saka sino yung kalaban niya? Nakalimutan ko pangalan ng nung kakambal niya. Nakalimutan ko pangalan nun. Oh, yung nanay nila, yung dabir nun, yun ang nagdarasal sa opening prayer ng punto por punto. Tingnan nga natin, ano nga pangalan ng nanay ni Reka Hanabishi? Tingnan ko muna dito, ha. Mother of Reka. Oh, si Kagehoshi. O si Kagero. Kagehoshi. Yung boses ng opening prayer ng punto por punto. Kanya, yung boses ng opening prayer ng punto por punto, ang nagsasalita doon, yung daber ni Emma Kagehoshi. Emma pala to, Emma, oh. Emma Kagehoshi. Oh. Yung nanay ni Reka Hanabishi, sa Tagalog version ng Flame of Reka, yung daber nun, yung nagsasalita nun sa wikang Tagalog, yun ang tagadasal namin sa opening prayer ng punto por punto. Narinig niyo yun? Narinig niyo yun? Pakinggan ninyo. Pakinggan ninyo, ha? Para makilala nyo kasi pag hindi ka kasi nakikinig, hindi mo makikilala ang boses eh. Oh, bukas ng gabi, sa opening prayer ng punto por punto, pakinggan nyo ang boses ng opening prayer namin at pakinggan nyo ang boses ni Emma Kagehoshi na nasa Flame of Reka. Pwede mo na may replay yun sa sa YouTube channel sa YouTube, di ba? Yung si Emma Kagehoshi, yung Flame of Reka Tagalog version, pwede mo i-recall yun. Pakinggan mo ang boses ni Emma Kagehoshi at yung boses ng aming opening prayer, makikilala mo, iisang tao lang ang nagsasalita. Yeah, galing talaga. Galing talaga. Grabe na contact namin yung grabe. Hindi namin akalain na siya ang nagbigay ng opening prayer para sa amin. Nag-request kasi kami kung sino gagawa ng opening prayer. Tapos sabi ni Father Gilbert, may kakilala siya na pwede daw magbigay ng opening prayer. So nagbigay sa amin. Nung pinakinggan ko yung boses, kinontak ko yun eh. Dati, may number ako nun eh, kasi nakonto ko yung nun. Ko, ikaw ba yung yung dabber ni Emma Kagehoshi? Kinonfirm niya eh. Kinonfirm niya. Oh, yung ganda eh. Pakinggan ninyo. Yung boses ni Emma Kagehoshi at saka nung aming opening prayer, pareho sila. Iisang boses lang. Oh. At dahil alas 10:29 na at mataas na ang tubig dito sa aking talampakan, tingin ko yata kailangan ko tapusin to eh para sa nanonood natin. Siguro ilang minuto na lang naabot na ng tubig yung ko talampakan ko. Okay. Sabi naman dito ni Rowelaino, Sanrio, si Bro Eugene ay master pogi ng CFD. Ay, nako. Akala ko si Eugene Gapo yung si Ikigami. Ikigami ng Saan mo nakuha mo dyan, bro? Ano nakuha ko? Yung mga Xerox, personal ko pina-Xerox yun, bro. Yung mga Xerox ko. Ako naman puro screenshot ginawa. Oh.
Iba kasi yung screenshot sa Xerox. Iba ang screenshot sa Xerox. Mas maganda kung maka-Xerox ka. O screenshot kasi kung screenshot kasi ano lang siya, pwede naman wala tayong ibang parangan, 'di ba? Screenshot lang naman. O ipapit mo yung screenshot, papit mo yan para mayroon kang kopya. Pero gusto mo ng buong page para sabihin na wala kang pinutol, pa-Xerox ka. Okay? Sabi naman ni Roland Dipo, bro, pwede pa-scan ang and send sa amin? Yan ang problema ngayon. Yung pa-scan, it will took a lot of time, no? It will took a lot of time. Kaya kung magpa-scan ako, abutan na ng ilang linggo to, ano ba to? Hinahanap namin yan sa online, kaso wala sa online yan, bro. Personal mo talaga mapapasirox yan. Bro Jando, ang boss Jericho ng CFD. Ako? Boss Jericho? Wala ako nung nung pacifier, no? Wala akong pacifier. Sabi naman ni Roland Dipo, or i-save sa G Drive, Google Drive, bro. Sabi naman ni Job Lawrence Broniola Cebua. Di, mas maganda talaga, bro, na ipa-Xerox mo o ipa-print mo. Kung screenshot lang, ipa-print mo. At dapat para hindi ka mawala, by category siya. Halimbawa, dito sa page na ito, puro referensya patungkol sa INC. Then, next naman, puro referensya patungkol sa SDA para makategorical mo siya. Hindi ka malilito pag hinahanap mo siya. Hindi naman kami pina-Xerox mo eh. Hindi naman kami pina-Xerox mo eh. Yun na nga. Pag may nakilala kayo sa FD, namamit na rin pa siya pa-Xerox nyo kaagad. Yan eh. Pati yung cover, ha? Huwag niyong kalimutan, pag nagpa-Xerox kayo, isama niyo yung cover, o di kaya yung title ng libro, makita yung title ng libro tsaka author, kasama yung page na pinapa-Xerox nyo para hindi kayo mawawala. Sabi sa aklat na ito, sa kanyang pahina, etong sinasabi, may kopya kayo. Di ba? Bro, baka pwedeng post mo na lang sa page mo ang referensya para screenshot na lang po. Michael Retarino. Mahirap siya, bro, dahil sa dami ng mga bro ng referensya dito, bro. Ipopost ko. Malilito ka sa pagkuha, hindi ko nga makuha yung kay Wendell Talibong eh. Tingnan niyo kay Wendell Talibong. Meron siyang album na puro mga referensya. Hindi ko maintindihan kung saan ang nauna, hindi ko maintindihan. Alin ba ang nauna, alin ba ang kasunod, ano ba yung cover nito? Wala. Nakakalito talaga siya pag ganyan. Good evening, bro JD and all from Frey Palasabas, Tagupa. Kung gusto nyo, punta kayo rito, pa-Xerox kayo, pero make sure naman sana na walang mawawala sa page ko. Walang mawawala kasi dami nawawala ito pag may nagpa-Xerox dati, may nagpa-Xerox sa akin dati. Naku, nawalan ako ng 2 yata o 3. No? Ito naman si Rod Solar Edoria, pwede yan, bro, isa-isahin na lang ang uri ng fallacy. O pwede, isa-isahin natin yan. Pagkatapos kung itapik yung larawan sa alas 6 ng umaga, sunod din yung different types of fallacy, isa-isahin natin para malalaman ninyo yung kalaban ninyo gumagamit ng fallacy. O itanong nyo kay Meta AI fallacy. Flip Lasabas Tagupa, nag-send sa akin ng 10 stars. Wow, thank you po sa iyo. Si Rod Solar Edoria, tama yan. Tama, may ChatGPT pala, hehehe, pero mas maganda din ang paliwanag at halimbawa ni Bro Jando. Talagang may ChatGPT, pero talagang kailangan mong unawain niya para mas may paliwanag mo ng tama. Sabi naman ni Job Lawrence, Bro Niolo Cebua, born again ka ba, bro? Yes! Ang Catholic, ang real na born again. Rod Solar Edoria Emma. Sabi na Emma Kagihoshi. Emma Kagihoshi. Curie bro, Curie. Ano? Kuray! Kuray! Si Kuray. Hindi Curie. Kuray. Ano pa bito ni Kuray? Hindi niya ginagamit yung apidong Hanabishi kasi yung Hanabishi kasi nakuha ni Reka yun, so umampon sa kanya yung Hanabishi. So, hindi ko alam kung saan ano pido ni Kuray. Okay. Meron tayo, Flip Lasabas Tagupa, tarinig ko, bro. Roland Dipo, pwede pahingi ng bro ng copy na panglaban mo. Pwede. Pwede. Punta kayo rito.
pa-xerox kayo. O di kaya punta kayo rito, picturean nyo. O di kaya pag nag-live ako, maglagay ako ng screenshot ng screen sa referensya, screenshot nyo kaagad. Pag napakita ng content, nababasa ko ng referensya. Screenshot nyo kaagad para tapos yung screenshot, ipaprint ninyo. Iba kasi yung nasa cellphone nyo, kasi pagkakailanganin mo, masisira ka, nakakahanap kung saan mo nalagay yun. Ipaprint mo. Colored or black and white, mas makatipid ka, black and white, ipaprint mo, magagamit mo yun. Oo nga, akala ko kasi si Ate Edna ang nagpipray, siya pala yun. Pakinggan yung boses. Gusto nyo marinig ang boses niya ni Emma Kagihoshi? Ha? I-play lang natin ha. Play lang natin para marinig ninyo ang boses ni Emma Kagihoshi. Ano natin ang boses niya para makilala yung boses ni Emma Kagihoshi. Ito. Pinggan ninyo ha. Saan ba yun? Ito. Pinggan nyo. Halina, Espiritu Santo. Punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong espiritu at sila'y malilikha at sa gayoy mapaninibago mo ang mukha ng mundo. Manalangin tayo. O Diyos na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ng mga puso ng mga mananampalataya, ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan at sa tuwinay magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming loob. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Tamo? Boses ni Emma Kagihoshi yun. Hanapin nyo si Emma Kagihoshi sa YouTube. Pakinggan nyo siya yung Tagalog version. Tapos ili ko nyo yung play ko ngayon na opening prayer. Si Emma Kagihoshi po yun. Okay, ito naman tayo ngayon sa... Oo nga, narinig nyo na ha? Yung tubig, umabot na sa pako. Grabe. Pipigilan ba ito? Wait lang. Taas ng tubig. Akala ko lang init ito. Dahil masyado nang mataas ang tubig. Okay. Oo nga, ang galing. May binigay siya na link, May binigay siya na link. Baka ito yung ni Kagihoshi. Wait lang try natin na silipin yung ni Kagihoshi. Ito ba yung kay Kagihoshi? Wait lang. Hindi ko, ito ba yung kay Kagihoshi ha? Nagsige siya na sa akin ng link natin silipin kung siya ba ito. Wait lang. Tagal na rin kitang pinagmamasdan sa loob ng kristal na ito. Teka, sino ka pa talaga? Ako si Emma Kagihoshi. Yung boses niya. Kaboses ng opening prayer namin, di ba? Ano bang gusto mong mangyari? Bakit? Wala akong balak na takutin kayo. Ang nais ko lang ay makuha ang atensyon nyo dahil baka hindi kayo maniwala sa aking kwento. See? Parehong-pareho. Ang galing na pagkakakuha mo. Nakuha mo talaga yung link. Talagang hinanap mo, ha? Napabilib mo ko. Talagang nakuha mo ang link kung saan makikita si Emma Kagihoshi. Thank you, Roland Dipo. Yeah, Roland Dipo. No, talaga nag-effort ka na hanapin si Emma Kagihoshi sa YouTube at na-trace mo nga. 'Di ba? Nakuha ang boses. The same lang yung yung boses ng opening prayer namin tsaka ni Emma Kagihoshi dahil siya talaga ang nag-pray ng aming opening prayer. Boses nga bro, sabi ni Rod Solar Idoria. Tingnan nyo. Nakonta ko yun dati. Wala yung number ko Sayang.
Thank you, Bro Roland. Talagang na-trace mo si Emma Kagihoshi. Naalala ko tuloy. Yan. So, hanggang dito na lang tayo dahil yung tubig talaga, nasa talampakan ko na. Di na ako mapakali dito eh. Thank you, Rod Soliar Edoria, kaboses nga bro. Talaga magkaboses sila nung aming pinipray tsaka ni Emma Kagiyoshi dahil iisang tao lang yan nagsagawa nun. Babay na po sa inyong lahat dahil hindi ko na talaga matake. Taasan ng tubig. No? Mara pa mga wiring ako dito. Baka bigla akong tumirik dito. So, babay na ako sa inyo lahat at hanggang dito na lamang po. 10:41 naman po, di ba? Mahaba rin na i-record ko 1 hour and 43 minutes. Hindi po ako nakapag-live ngayon sa Doctrinal Talakayan yan dahil sa yung aming kuryente dito malaki ang problema. Okay? At paalam na po sa inyong lahat. Bye-bye. Inyong napati ang tulumanon Dialogo sa Pagtuo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.